Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino mula noon hanggang ngayon. Maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik sa balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang balita si Boyet Guillermo. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Kayo po'y inaanyayahan ko na habang nagluluto ay manood po rito sa ating pong programa. Tayo po ay mag-uusapan po natin. Usapan po natin ang mga bagay-bagay tungkol sa ating mga barangay at sa ating mga barangay yan. Ano na ba? Kamusta na ho ba dyan sa inyong barangay? Ano ba ang mga napapansin nyo ngayon dyan? At bagong lahat, tayo po pala araw ho tayo ng Lunes. Tayo ho ay nasa araw ng Lunes at ang kaya po natin, naghiwalay na ho pala. Oktubre na ho, October 2, October 2, 2023. October, November, December ay ilang tulog na lang, ilang tulog na lang ho yan, At araw na ating po mga kabataan. Dahil ang Pasko ay para sa bata.
Yan. Tuwan-tuwa sila kapag malamang sa malamang. Paldo sila ngayon. Itong taon na to sapagkat nakalipas na. 2 taon nang nakakalipas ang pandemic. Nakakabawi na ang lahat. Nakakabawi na ang lahat at uuwi na. Yan. Uuwi na ng pera, no? Ang ating mga magulang, no? Ang ating mga babayan. Ito na kumbaga. Ito na yung sinasahod. Ito na yung araw ng pasok. Wala na kapagsara-sara. No? Kaya hinayang ka na sweldo. Nagkadampa ang sweldo na magkatawa. No? Kaya pagdating ng Pasko, ayan, makikita natin mga Pilipino kahit palang, no? Kahit kulang sa panggastos, pilit pong pinaghahandaan ang araw po ng Pasko. Pilit pong kung makapaghanda, no? Kung makapaghanda at dito ng Pasko o ng Pilipino. Kaya, yan, ano na to? Itong ating pong araw na ito, itong ating mga panahon na ngayon ay maganda. Maganda. Yan. Diba? Medyo, problema ba tayo sa mga nabisiyan? Okay. Right. So, ano natin dyan? Ano ba yung tungkol natin sa pag-usapan po natin? Maganda po itong pag-usapan. At ito ay para sa ating po yung nakabarangay. Yan, alam niyo po, ang meron po tayong item po dito. Itong tungkol po sa inulinsad na proyekto po ng Pasay City Environment and Natural Resources o PCENRO. Upang palakasin ang pangako sa kapaligiran ng pamahalaan dito sa Pasay, ang Pasay City Environment and Natural Resources Office o PCENRO ay naglunsad ng kampanya sa pangalaga sa kapaligiran na tinatawag na Trust to Good Project. Pinangunahan po ni Pasay City Mayor El Calistoniano ang pamimigay po ng bigas, dilatang paninda, noodles at iba pa mga bilihin. Yan po ay kapalit po ng mga basura o yung maaaring maging kalakal sa basura. Yung po pwede yung pagkakitaan, pwede ibenta. Tulad ng mga bote, ayan, ipunin nyo yan. Tawag dito, ibukod-bukod po ninyo yung mga basura na po pwedeng maging kalakan, maging pera. Pero sa ating pong PCENRO dito sa lungsod ng Pasay ay dalhin nyo lamang po sa kanila yung mga kalakal na yan at papalitan po yan. Papalitan ng bigas, dilata, noodle,
Eh di ho ba naku tayo, kung minsan tayo, di ba? Hindi ho natin na pinapansin yung basura eh. Basta lagay na lang tayo lagay sa plastic, pinagsasama-sama ho natin. Ano ho? Pero itong pagkakataon ngayon, ano ho, yung mga basura natin, ay kung pwede ho natin ipagpalit. Ipagpalit ng makakain, ipagpalit ng bigas, ipagpalit ng dilata o noodle. Kaya napakagandang pagkakataon mo. Lalo na sa ating mga kababayan na mga salat, ano? Ating mga kababayan, ayan. Marami tayo mga kababayan din na talagang namamasura. Kaya maaari na ho yung para makatulong po tayo doon sa ating mga namamasura o nangungulekta ng basura. Aba, ano na ho natin yan? Kung hindi naman ho na at kung hindi naman ho natin kailangan na makilahok pa sa di ba? Sa proyekto maaari naman natin yan bukod-bukod na at ibigay ko siya ba sa namamasura sa atin at makakatulong tayo sa kanya. Diba? Para yun ay maipagpalit niya ng makakain ng bigas. Pag naipagpalit yun, siyempre, diba, meron siyang maiuwi na pagkain sa kanyang pamilya. So, ang laking tulong po yan na magagawa natin sa ating mga kababayan. Ating mga taga-Pakayenyo. At diyan ay yan po ay tayo po ay nakakatulong pa ho sa ating mga environment. Nakakatulong po tayo at ganun din po sa ating pamahalaan. Nakikita po tayo sa programang pinilusan po ng lungsod ng Pasay. So yung mga nakolektang basura, yan ay maaari na i-convert ko nga sa mga kalakan sa pamamagitan ng isang point system. Meron pong may mga lugar, may mga lugar kayong maaari yung pagdalhan ng mga basura na yan. Yung basura ho na yaan yung tinatawag natin yung basura ng mga kalakan. Basura siya pero maaari siya maibenta. Kaya nga po yun. Hindi nyo na kailangan ibenta, pagpalit na lamang po ninyo ng bigas, noodle, data, ganun din naman mo, di ba? Ibibili mo na rin yan. Pero yan ay nakakasiguro pa na malalagyan ng laman yung iyan. So sinabi ko ni Mayor Umeda Katitulugyan na ang layo po ng proyekto ay hikayatin ang mga bisete ng sa segregation ng basura. Dapat po talaga po natin ginagawa yan. Sa Pilipinas na lalo na yung mga plastic. Yung mga plastic, yan mo, hindi mo yan natutulog at natitigsan dito ng mga pagbara. Pag nalumusok na mo yan, sa kanal, hindi rin natutunaw, hindi rin nalulusaw yun. Yan, kaya ho tayo nakakaranas dito ng pagbaha. Dahil dito sa mga basura, hindi ho natin po hinangin. Hindi ho natin sinaayos.
napakagandang programa po ito para sa mga taga-Pasay. Ayan, kung natatandaan ko po ay ano yan, inilugtad din po ng NBA, pero ano ho, hindi ho yata naging ano, hindi kakulang ang ho yata kaya sa mga lugar magdadalhan. Pero sa ngayon, ito na, sa lungsod ng Pasay, malapit na po tayo. At sa ano po niya, malapang po niya, sa barangay, ako, ipamilya sa mga bawat barangay. At yan, dadalhin na naman po natin sa barangay. Oo, yung mga alhakal na ho na yan. So, para pangdagdag na rin po yan. Ano? Malaking tulog talaga, malaking tulog yan. Pangdagdag sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. No? Ating mga anak, no? Yung mga kababayan natin, mga kababayan, kabarangay po natin, talaga naman yung salat sa ano, sumasala sa pagkain. Minsan ay hindi nakakakumpleto ng 3 pesos. 3 pesos na pagkain sa isang araw. So ito ho, magsipag lang po kayo. Yung mga nais ko, kayo na ho ang hilingin na ho ang mga basura sa inyong mga kapitbahay. Ano? Hindi nyo na yung mga basura na yan o yung mga kalakal na yan. At tayo naman po mga residente, basta biglang biglang lumakas. Ano mo, ayan medyo ano na naman yan. Parang nasa drum tayo niyan. Ginano mo ba? Ginano mo? Ba't biglang lumakas? Ano mo siya? Gusto ka ano ngayon sa ayan, lalabas na naman na pangit yan eh. Diyan ba yun? Diyan. Yung isa. Biglang lumakas kasi ano na naman yan eh. Pag ano nangyari na naman. Sara mo kaya itong itong pinto para medyo makontrol siya. Sara mo yan, sara mo. Hello, ayan. Ay nako. Medyo ano yan eh. Parang nasa drum na naman yan. Lalabas na parang nasa drum na naman ang ating audio. No? So, tuloy po tayo, no? Yan. Sabi po ni Mayor Rubiano, yun nga po, no? Layunin ng proyekto ay hikayatin ng mga residente na makita sa segregation ng basura. Anya, ang mga residente ay magkakaroon ng pagkakataon na ipagpalit nga po yung kanilang mga basura tulad ng walang laman na bote, basurang plastic na paninda, at iba pang mga recyclable na gamit upang gawin itong mga kalakal at maaaring pagpalit ng bigas, pinatas paninda, kape at asupal pa. No, naniniwala po ang LGU ng Pasay sa naturang proyekto ay makakahikayat ang mga Pasayenyo na maging aktibo sa paglahok sa pagpapalaganap ng ecological solid waste management. Po, kaya mga kabarangay, yan, mga kagawad, mga kagawad doon natin, mga barangay official, siguro para mas maging epektibo po yung programa na inilunsad po ng ating pong Pasay City Environment Natural Resources Office. I-anunsyo po natin sa ating barangay
no ho, para sila ho ay ating pong mahimok, ano? Mahimok natin sila na yung basura ay hindi ho nila pagsamasamahin, ano? Ipukot nila yung mga mapapakinabangan na po pwede nga pong ipagpalit. Oo. Ipunin ho yan at dalhin ho sa ating pong senro. Oo. Dalhin para mapalitan po. Oh, pag i-anunsyo po natin sa ating mga barangay, mga kagawad, yan po ay isang magandang proyekto. Ano, pero mga iba ho dyan, meron ako nakikita na talaga naman ho na mismo na nga sa barangay, oo, yung barangay na mismo ang nangungulekta lalo na yung mga plastic bottle. Iniipon na nila, meron talaga din silang lalagyan. Diyan nila sa isang lugar na ibakan nila, iniipon nila yan, ano? Dahil puro, yun na, no? So, maaari, siyempre maaari po yung mapagkakitaan, pwede maibenta yung yung po mga halakan na po yan. No? Yan. Chairman, puro isang magandang pagkakataon din ito na makaikot ka sa barangay mo. Ito naman ho ay no, hindi ho ito klase ng pangangampanya, pangangamba. Baka ikaw ay masilip ng iyong katunggali, ito ay proyekto. Oo, isang magandang proyekto ito na inutusan pa ng pamahalaan. Hindi ito ilulunsad ng barangay, kayo po ay sumusunod lamang. Sumusunod lamang at sumusuporta kung ano yung mga proyektong ilulunsad ng ating lungsod, ano, at ng ating mga opisyal sa lokal na pamahalaan. Kaya ito ay maaari po ninyo maipagbigay alam. Pagbigay alam po ninyo, pagbatid po ninyo sa inyong mga kabarangay para maging epektibo. Sampulan mo na yan, kapitan. Sampulan mo na yung kung may basura ho sila kung may basura na ho sila by the yung mga kalakal na ho na yan, maaari kayo magdala kayo ng bigas, dali mo na yung para door to door ho na nakukolekta yung mga kalakal na ho para makipagkita natin ang ating barangay ay nakikita sa proyekto po ng ating mayor. Yan. Hindi ho klase ho ng pamumulitika yan. Hindi ho klase ho ng pamumulitika at yung pangangampa. Yan ay bilang kayo po ay mga dati na official at kayo po ay andyan po sa sa position pa rin na yan. Kayo pa rin naman po talaga ang gagawin. Kayo pa rin ang gagawin na magpapatupad niya. Habang simula. Okay. So,
panawagan na rin po ako rin po ay nananawagan sa ating po mga kabarangay sa 201 barangay dito sa Bundok ng Pasay. Suportahan po natin ang programang ito, Pasay City Environment Natural Resources Office. Outlay po sa pagsisegregate po natin ang mga basura, na kung saan habang sinesegregate po natin ang basura at naitabi, na ipuput ang mga maaaring maging pera o kaya ay maaaring maipagpalit natin, ng gas, data, noodle, dalhin po natin yan sa opisina po at environment and resource. Okay. Right. So, tayo po ay ano bang iba pa natin ano dyan? Amit ka ba ang ating delegation ng ating laga tayo dyan? Okay. At tayo po, siguro, ano muna tayo? Sige, ano yun, tapos mag-ano muna tayo, mag-commercial muna tayo. So, wag po kayong aalis, at kami po ay magpapakilala lang po muna ng aming himpilan. Ako po'y magbabalik. Huwag po kayong aalis. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Balitang Pilipinas Worldwide. Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng kuro-kuro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. At ito, ang ating balita, si Boyet Guillermo. Bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Bagong programa sa barangay.
barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay Action! Naririto na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Isang programang katutulugan sa laman ukol sa mga gawain, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay kailangan ng mga proyekto at pagpapagawa ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay Action! Naririto na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Isang programang katutulugan sa laman ukol sa mga gawain, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay kailangan ng mga proyekto at pagpapagawa ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay Action! Naririto na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Isang programang katutulugan sa laman ukol sa mga gawain, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay kailangan ng mga proyekto at pagpapagawa ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang isang oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay Action! Naririto na ang mga pinagpipitagang host ng programa.
pila ba? Uh, Yan, okay. Yan, meron na siguro. Okay. Ano ho, mabigyan ko lang po kayo ng mga paalala ho, ano? Kasi ho, lalo na ho yung mga tindera. Tindera ho, ano? Ng mga ano dyan. Mag-iingat po kayo. Ano ho no, iniwan ho kasi yung cellphone sa lamesa. Siya lang ho ang tao dun sa kanilang tindahan, naghihintay ng customer. May ginawa yata sa kusina, ano ho, kusina ng tindahan, sa counter, iniwan yung cellphone sa lamesa. Sa lamesa ng mga customer, pero wala kang customer, ano? Pumasok dun sa kanilang kusina, iniwan ng cellphone, may dumating na customer. So, nakalimutan na niya rin na doon niya pinatong yung cellphone niya. Ano? Yun, dapat ho ang cellphone talaga, no, wag yung laging wag yung binibitawan kung saan lang. Dapat maging ho kayo sa cellphone, dapat maging maingat. Maingat alam niyo hong mahalagang bagay ho yan, importante sa inyo yan. Binibitawan ho ninyo. Wag yung bibitawan, ilagay sa bulsa. Ano ho? Ilagay sa bulsa. O kaya hawakan. Hawakan po ninyo. Ano po? Tingnan nyo. Nakaligtaan nyo na. Nakalimutan yung cellphone. Ayun, may dumating. Ang galing din naman ng customer na umorder talaga. Pero habang umo-order, hindi na niya naaalala na yung cellphone niya binitawan niya na sa lamesa, tinakluban ng helmet nung customer dumating. Yung customer na umo-order at may dalang helmet, tinakluban. Simple. Simple. Habang umo-order, di nung pagkabigay ng order, sabi, ang tagal ho tagal pa nung pagkabigay ng order, siyempre nasa loob ng helmet, tinakluban. Siyempre pagkuha ng helmet, kasabay yung cellphone. So hindi makikita, pero kitang-kita ho siya sa camera. At ang pagmumukha niya, kitang-kita rin. Dahil wala naman siyang helmet yung mga oras na yon. Kaya lang, hindi na ho na hirap pong hanapin kung saan na siya nagtungo. Di ba? Saan na siya tayo rin ho kung minsan ho, nagiging pabaya. Naging pabaya po tayo sa ating mga gamit, mga halagang gamit. Tayo ho ang tayo rin kung minsan talaga nagbibigay ng motibo. Tayo rin ho ang nagkakasala
para yung matukso yung ating kapwa damputin. Mhm. Alam naman ho natin, hindi pare-parehas ang tao. Yung iba, may mga taong matatapat, may mga taong talagang mapag-interes, lalo na kapag cellphone mga ganyan, mahalagang bagay. Ano? O, kaya nga ho, wag ho tayong kakatiwala. O, lalo na pag pupunta tayo sa mga fast food. Ano? O, uupo tayo, punta tayo sa lamesa, bibitawan ang cellphone sa ano, lalo na yung mga bag na may mahalaga ding bagay. Oh, ang layo-layo ng bag, nakatunga nga, di ba? Oh, ang daming tao diyan at ang sa nasabi ko nga po sa inyo, ano ho, ang mandurukot, ang salisi, yan ay nandyan yan sa karamihan ng tao. Kaya huwag tayong pasisiguro na ang mga nakapaligid doon sa atin, matitino. Ano? Huwag tayong kasi siguro na yan ay mga matitino. Oo, hindi ho natin ho sila kilala eh. Diba? Hindi natin siya kilala kung sila ba ay gagawa ng masama o hindi. Okay, no, 'di ba? Kaya dapat maging alerto tayo. Oo. Mapanuri. Mapanuri tayo sa kapaligiran, maingat, maging maingat para hindi tayo nawawalan, hindi tayo nadudukutan. Oo. Yun nga, no, na-share ko na ho sa inyo. Tingnan nyo ho, kahit isang mamamahayag pa nabiktima na rin ho ng pandurukot. Nabiktima pa ng pandurukot. Dahil, kung minsan, nakakaligtaan natin na pangalagaan. Oo, pangalagaan ang gamit sa katawan. Kaya dapat kapag tayo nasa labas ng bahay, yun na agad ang laging nakatanim sa ating isipan, yung mga gamit natin. Yung gamit natin sa katawan, laging i-check natin yung mga mahalagang gamit, ang cellphone, wag na wag bibitawan ang cellphone. Ipapatong kung saan-saan. Kuminsan, yung akin din hong apo siyempre bata yan, talagang hindi rin ho natin masisisi ang bata. Kuminsan talagang kampante kasi ang isang bata. Kampante ang isang bata, hindi niya iniisip na ang ibang tao ay merong malilikot ang kamay, pero nakaligtaan din ng apo yung kanyang cellphone sa school. Pero may mabuting bata, naka-classmate niya na pinalaki ng mabuti ng kanyang mga magulang. Nung nakuha yung cellphone na ibalik. Ibalik kung mga ganun ang makakadampot batang matapat at hindi nag-i-interest na angkinin ang hindi kanya. Yun, bata yun. Pero tayo ho, may mga edad na, dapat na ho tayo maano tayo, maingat tayo sa mga mahalagang bagay natin, basta kung ano man ang ating man ang ginagawa natin, ano man ang kung halimbawa nasa government office tayo, may ano man tayo, may transaksyon,
basta laging iisipin din ho. Kung nasa katawan mo ang yung mahalagang bagay, ang cellphone mo, laging nakabulsa, ilagay sa bag, nang sa gayon ay hindi natin nakakaligtaan, naiiwan. Di ba? Ilagay sa bulsa, yung bulsang masikip. Yung bulsang masikip at sa harapan, wag po sa likuran. Kuminsan kasi meron din tayong mga kababaihan. Nakalagay ang cellphone sa likuran. Nakalagay ang cellphone sa likuran. Ang bulsa kakitid-kitid. Ang babaw ng bulsa. Di nakausli ng kalahati yung cellphone. Kapag tumuwad ka lang yan, malalaglag yan eh. Yumuko ka, malalaglag yan. At pag yuko mo, maaari din na may bumangga sa'yo. So hindi mo na mararamdaman yun na nadukot na rin sa'yo yun. Kaya magiging alisto tayo. Alisto tayo. Laganap pa rin ho. Laganap pa rin ho ang pananalisin ng kampon at kamag-anak ni Mando. At ngayon pa, papalapit ho ang Pasko, naku, maraming nangangailangan. Pinaghahandaan ho din kasi ang pagsapit ho ng Pasko. So, maraming nangangailangan ng pera. Kaya, yung mga malilikotang kamay, hindi pa rin ho talaga yan tumitigil. Nandyan ho lagi yan sa karamihan ng tao, sa mall, sa food stop, sa mga grocery, sa palengke, sa sasakyan, sa simbahan, kung saan nagkukumpulan at nagsisiksikan ng tao, yun ang gustong-gusto nila. Kasi doon ay hindi hindi masyadong nararamdaman. Dahil sa dami ng tao, siksikan, siyempre, at lalo na kung ikaw ay namimili, ang focus ng isip mo dun sa binibili mo, nag-iisip ka, ano bang bibilin mo, kompleto na ba itong binili ko, may nakalimutan ba akong binili, kaya yung isip mo dun lang nakapokus. Yung cellphone mo, yung mga mahalagang gamit sa katawan, nakakadigtaan mo na hindi mo siya naiingatan. Hindi mo na siya napag-iingatan dahil busy ka, kumbaga, busy ka sa ginagawa mo. Kaya nakakaligtaan mo yung cellphone ay kung saan mo na ibigan na bitawan, saan mo na ipatong. Ang hilig mo natin magganyan Ibalik kung nasa loob ka lang ng bahay, pamamahay mo, at sa kwarto, diyan po pwedeng laging iiwan ang cellphone. Pag nakasara naman ang kwarto, safe na safe yan. At siyempre, pag may ibang pumasok sa kwarto mo, malalaman mo yun. Malalaman mo kung sino. At kung mawawala man yan, kayo-kayo lang ho ang nagkakuha. Agad yan lang ang kumuha niyan. Diba? Kaya, kung ang bahay mo ay boarding house, at ang dami mong border, ang cellphone, wag mong iiwan kung saan dumadaan yung mga border mo. Siyempre,
nakakatukso yan. Kapag naiwan mo yan at walang nakakita, ay maaaring damputin. Ano? May mga pangyayari na nga ganon. Nadampot ang cellphone nung nakita naman siya sa camera, ano, hindi na siya nakatanggi. Pero nagdi-deny siya, nag-aalibay siya, solid naman daw niya, nung isinoli, wala na yung SIM card. Wala daw yung SIM card. So, ibig sabihin, interesado. Di ba? Pinag-interesan niya yung cellphone na although naisoli niya at nag-alibay siya, so soli ko naman pero wala yung cellphone. Nakaligtaan niyang isoli yung SIM card. Nakaligtaan niyang ibalik yung tinanggal na niya ang SIM card. So, meaning na talagang ayaw na niyang malocate yung cellphone na yon. Ano? Ayaw na niyang malocate ng may-ari yung cellphone dahil syempre agad-agad ang ginagawa ho natin pag ang cellphone napahiwalay sa atin ang gagawin agad natin yan, paparing natin, di ba? Baka nandyan lang sa tabi o ganyan. Kung malayo naman ang napag-iwanan, pariring pa rin tayo dahil nagbabaka sakali tayong sagutin nung nakapulot o nakadampot at sasabihin natin, pwede ba ibalik mo? Ano? Meron ba namang nag-interest na ng ibabalik ka pa niya yun? Yan, meron ba nung ganon? Depende pa rin sa tao. Paswerte ka kung ang makakapulot nga niyan ay may magandang kalooban at hindi maatim na angkinin ang hindi kanya. Ano ho? So, yan mga paalala po natin yan. At alam niyo bahagi ho talaga ng ating programa ho yung ganyang ating mga public service ho yan. Ano ho? Kaya nga ho, tayo rito ay patuloy lang natin ginagawa itong ating programa at nagbibigay na po tayo rito ng mga serbisyo publiko, yan, tulad na po ng mga paalala natin at pagbibigay ng tip at magagandang informasyon. Ano? Okay. Alright. Ano pa ba? Nakamusta ang investigasyon kaya, doon po sa Socorro Kapalikat ba? Bayanihan, Socorro Bayanihan Service. Ayan. Naku, at bagay, pagpapatuloy pa ho yung mga investigasyon diyan. Tuloy pa ho investigasyon habang hindi ho nahihimasmasan ang Senior Avila na kung saan ay naisip ng mga senador na siya ay nagsisinungaling. Kaya siya ay side of contempt at kinulong dyan sa Senado. Kulong ngayon sa Senado habang sinasagawa pa rin mo yung investigasyon dyan sa kanilang lugar. At mga susunod ng mga investigasyon, ayon ho sa mga balita, ang mga magulang po ng mga batang tumakas, ay posible na ho tumistigo na rin. Tumistigo. Kasi meron po doon na mga miyembro na tumakas, umalis o
bitaw sa kanilang pagiging miyembro, pero naiwan yung kanilang mga kamag-anak. Pamilya din po pala yung nandiyan. Ano? Ibig sabihin, hati or diba, nahahati ang isang pamilya diyan ng miyembro sa kanilang paniniwala. Yung naniniwala talagang sugo. Sugo talaga. Oo, at siya si Mesias. Si Senyor Avila ang Mesias. Ano po? Maraming naniniwala ko sa kanya. Kung napanood natin po yung TV, diba? Nang-bibili-ibili yung mga miyembro. Bibili-ibili ang mga miyembro. Bakit ang kanilang servant, kanilang kinikilalang leader ay bakit ganun ang nangyayari. Bantayan po natin. Bantayan po natin sa mga marami na rin po mga nagsasalita, mga nagbubunyag ng mga kaganapan po doon sa kanilang komunidad, doon po sa kanilang tinitirhan sa bundok. Marami na rin nagbubunyag ng mga nangyayari doon. Dinay, itinatanggi na ang mga bata doon ay hindi totoo na hindi pinag-aaral, at sabi naman ng mga bata talagang hindi sila nag-aaral, at sila ay talagang pinukulong, bilang nakakulong, pinagtatrabaho pa, at tinuturuang humawak ng baril. Imagine, itinatanggi din na merong private army. Tinatanggi rin na merong mga baril, at sa kabila din po na merong istigo na isa sa membro ng di umano'y private army. So, yun. Talagang lahat itinatanggi. Tinatanggi. Kaya yun ang nangyari. Pagtanggi na yun, ay yun yung nagdadala kung bakit napakulong sa Senado si Senyor Avila. Okay, ba? At tayo po ay nakaraos po ngayong araw na ito, at wala na ho tayong oras, alas 12 na. Kaya ako po ay nagpapasalamat po sa inyo. Yan, walang nag-comment, pero may may mga nanonood. Sana nagko-comment po kayo para nababati ko po yung pangalan ninyo. Na-acknowledge man lang po kayo. Yan. Huwag po kayong makontento lang na nanonood. Mag-comment po kayo, padala kayo ng message para pagbiting ko naman yung pangalan. Okay? Okay. So mamaya po, magkita-kita po tayo sa ating Balitang Pilipinas Worldwide pang alas 5 hanggang alas 8. Ayan. At tayo po ay maglilingkod pa muli. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panonood, sa inyong pong walang sawang pagtangkilik po sa lahat ng programa dito sa DCW Broadcasting Studio. At tayo po, yan. So, bye! Bye! So, magkita-kita ho tayo mamaya. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At ako po ay nag-iiwan ng kataga sa inyo na tayo po nawa ay patuloy na samahan, ingatan, iligtas ang ating Panginoon. Saan man po tayo, nandoon,
anuman ang ating ginagawa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan, magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCWG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.